Ito ay si Yoo Yong-chul at siya ang pinakasikat na killer sa South Korea. Sa kalagitnaan ng taong 2003 to 2004, siya ang pinakakatakutan ng mga tao sa Korea. Maraming gustong makaalam kung sino ba ito at ang mga pulis ay naghahanap pa din ng kasagutan at gusto nang mahuli ang taong ito. Ginagamit itong pagpatay ay ang ginawa niya lang na martilyo at ginamit niya ito maraming beses bago siya mahuli. Sa mga storya na magulo at nakalilitong pangyayari. Ngunit si Yoo Yong-chul ay hindi na bago sa paglabag ng batas bago siya maging sikat na mamamatay tao. Siya ay nakulong na rin maraming beses. Pumunta na tayo sa storya kung saan malalaman natin ang taong kumain ng 26 na katao. At kilala din sa tawag na Raincoat Killer. Sa South Korea taong 2004 ay may-ari ng isang parlor sa Seoul ang may napansing kahina-hinalang tao malapit sa kanila. Balita din sa kanilang lugar na ang mga nagtatrabaho ng mga babae ay nawawala sa kanilang lugar. Kaya hindi ganoong napapansin ng mga kapamilya at kaibigan na sila ay nawawala. Dahil marami sa kanila ang namumuhay ng mag-isa lang. Kaya madali din silang biktimahin. Isang beses ay tumunog ang telepono at nakatanggap ang may-ari ng isang tawag galing sa lalaki na nagtatanong tungkol sa mga serbisyo ng kanyang parlor. Hindi naman ito nakakabahala, pero nakita niya na ang numerong ginamit ng lalaki ay ang telepono ng isa sa mga nawawalang empleyado na babae. Kaya gumawa ng tiyempo ang mga pulis upang kitain itong may hawak ng telepono. At dumiretso ito sa kanilang patibong. At nang dumating ang suspect sa lugar ay dinakip nila kaagad ito. Ang akala ng mga pulis ay isa lamang itong pangingidnap o pagbebenta ng mga babae. Ngunit ito pala ay isang kaso ng pagpaslang at di inaakalang pangyayari. Sa kanyang pagsasalaysay ay inamin niyang nakapatay siya ng mahigit na 20 tao. Ang iba ay prostitute, matatanda at mayayamang biktima at sinabi niya kung saan niya ito inililibing. Ano kaya ang tumulak sa taong ito na pumatay ng ganoong kadami at karumal-dumal na gawain sa ibang tao? At ito ay nagsimula noong siya ay bata pa. Ang pagpapalaki sa kanya ay hindi maganda at parang dinala siya sa lugar upang pumatay. Sa taong 1970, ipinanganak na mahirap si Yoo Yong-chul sa lugar na Gochang. Kaya palagi siyang kinukutya ng kanyang mga kaklase dahil sila ay mahirap lang. Doon nagsimula ang pagkagalit niya sa mga taong mayayaman at sa mas nakaaangat na buhay sa kanya. Silang magkakapatid ay iniwan din ng kanilang nanay noong sila ay bata pa. At binigay sila sa kanilang lola at di na bumalik kahit kailanman. Kaya ang tatay na lang nila ang may responsibilidad sa kanila. At sinama niya ito kasama ang kanilang madrasta, ang pangalawang asawa ng kanilang tatay. Hindi sila masaya dito dahil ang pangalawa nilang ina ay mapanakit sa kanilang magkakapatid. Isang trahedya ang nangyari taong 1985 na ikinalungkot ng pamilya ni Yoo Yong-chul. Kaya ang ginawa ni Yoo upang makaalis sa kahirapan ay kailangan niya mag-aral at magsikap sa buhay. Pero pagkatapos niya mag-apply sa art school, isang problema na naman dahil hindi siya tinanggap ng paaralang iyon. Taong 1988, kaya lumipat siya sa ibang paaralan na kung saan ay kwalipikado siya. Bagamat kailangan niya mag-aral na mabuti, ay may maganda siyang naisip na kikita siya kaagad ng pera sa paggawa ng mga krimen. Hindi pa siya ganoong kagaling nung una. Sa edad na 18 taong gulang ay nahuli siyang magnakaw sa mga kapitbahay na mayayaman. Idinala siya sa kulungan at hindi doon natapos ang parusa dahil hindi na din siya makakapag-aral sa teknikal na paaralan. Sa kadahilanan na din na mababa ang kanyang mga marka at baksak siya sa kanyang kurso. Kaya dito nagsimula na siyang maging masama palalo. Nagnanakaw na siya ng mga mamahaling bagay pati na din sa mga sasakyan. Dahil sa kasalanan ay nakulong muli ito taong 1991 matapos niyang pagnakawan ang may-ari ng kanyang inuupahan. Ngayon ay makukulong na siya ng 10 buwan dahil sa kanyang ginawa. Kahit na marami itong kaso, ang kanyang kasintahan na nagtatrabaho bilang masahista ay pumayag din na maging asawa niya at magkaroon ng anak na lalaki. Imbes na magsaya sa buhay may pamilya, ay bumalik ito sa pagnanakaw. Nahuli ito sa pagnanakaw ng sasakyan at tumagal ito sa kulungan ng 8 buwan.
Pinakawalan siya dahil sa sakit na epilepsy. At nagamutan ito bago bumalik sa normal na pangangatawan. Naisip din niya na pwede niyang magamit ang sakit na ito upang pagtakpan ang kanyang mga krimen. Hindi na bago sa kanya ang paglabag sa batas para sa kanyang pangangailangan. Sa ngayon ay marami siyang kaso na pagnanakaw at hindi pagpatay. Nakulong na naman siya ng 2 taon dahil sa pagbibenta ng mga malalaswang palabas. At tumagal din ito mga 3 taon. At kahit ganoon pa man ay tumayo pa din sa tabi niya ang kanyang asawa at inalagaan pa din ang kanilang anak. Patuloy pa din siya sa pagnanakaw kahit na paulit-ulit siyang nahuhuli ng mga pulis. Ngunit napagod na ang kanyang asawa. Sa taong 2000 ay nahuli siyang nagkasala sa panggagahasa ng 15 taong gulang na bata at nakulong na naman siya ng 3.5 taon. Kaya nag-file na ng pagdiborsyo ang kanyang asawa. Dahil doon ay naglalasing siya kahit siya ay nasa loob ng kulungan. Noong pinakawalan siya taong 2003, may bago na naman siyang landas na ikagugulat ng buong mundo. At magkakaroon ng takot ang buong syudad dahil sa kanya. Sa loob ng kulungan ay may nakilala siya at hinangaan na killer. Ang pangalan ay Jang Do-young na pumatay ng 9 na katao taong 1999 at taong 2000. Lahat ng biktima ay mayayaman, na kung saan ay nakarelate din si Yu Yang-chul. Galit sa mga taong mayayaman at iyon ang ugat ng kanilang problema. Nagkaroon rin siya ng galit sa mga kababaihan. Pagkatapos ng kanilang diborsyo, ay ang nasa isip niya lang ay puro masama na dahil na din sa kanyang idolo na si Yang. Nag-iwan din ng kataga si Yu Yang-chul na ang mga babae ay hindi dapat maging bayaran at ang mayayaman ay dapat alam kung ano ang kanilang nagawa. Para itong hudyat na darating na ang malagim na mangyayari. Hindi naman siya pinagbabawalan na dalawin ng kanyang anak. Ngunit plano niyang gumanti sa kanyang asawa sa napakasamang paraan, ang pagpatay sa kanilang mag-ina. At ang pagbisita sa kanila ang tamang tiyempo upang gawin ang plano niya. Ngunit sa ngayon ay hindi niya kaagad ito nagawa. Nakaligtas sila sa salbahing ama. Ngunit nakakalungkot na nakakita na uli ng bagong bibiktimahin si Yu Yang-chul. Ang mayayaman. Gumawa din ng sariling kagamitan pangpatay si Yu Yang-chul at ito ay ang martilyo. Mas pinaiksi niya ang hawakan nito upang mas madaling gamitin sa pagpaslang. Kasama ang kutsilyo at gloves para sa paghahanda na din ng kanyang ganti. Sa kagustuhan niyang pumatay ng tao ay kakailanganin niyang munang subukan ito sa mga hayop. Kaya't sinubukan niyang kumitil ng buhay ng mga aso sa kalye at walang awang pinagsasasaksak ang mga pakalat-kalat na aso. Marami din tayong kilalang mga killer na ganun din ang una nilang hakbang upang masanay sa pagpaslang ng mga tao. At isa na din dito si Yang. At handa na siya ngayon upang gumanti sa mga taong kinaiinisan niya. Taong 2003, ng ika-24 ng Setyembre, 2 linggo pagkalaya niya ay isinagawa na niya ang kanyang plano. Ang inuna niyang biktima ay si Lee Deok-soo na retiro na sa pagtuturo o propesor na naninirahan kasama ang kanyang asawa na si Yoon-ok. Walang nakakaalam na pumunta siya sa bahay ng mag-asawa, 10:00 ng gabi. Walang awang pinagsasasaksak ni Yang sa leeg si Lee at sinunod niyang patayin ang asawa nito. Ginamit din niya ang martilyo sa pagpaslang dito. Pagkatapos ay nilinis niya ang mga dugo upang pagtakpan ang kanyang nagawang krimen. Ang kamalian niya ay naiwan niya ang kanyang kutsilyo sa bahay ng pinaslang niyang mag-asawa. Kaya bumalik siya doon upang hanapin ang kutsilyo at wala naman ibang ninakaw na gamit na kung saan lalong nagtaka ang mga pulis at nakita din nila ang bakas ng kanyang sapatos na magiging pamilyar sa kanila. Taong 2003, ika-9 ng Oktubre, sa lugar ng Gujidong, katulad ng una niyang ginawa, pinasok niya uli ang isang mayamang pamilya sa kalagitnaan ng umaga. Pinaslang naman niya ang 85 years old na si Mo Kang, ang ama ng may-ari ng bahay. At nang nakita siya ng asawa ng may-ari ng bahay, ay pinayuko niya ang ulo nito at pinaluhod. Paraan niya upang madaling patayin ang biktima. Ayaw ng babae gawin niyon at sinabi niyang kasama niya ang kanyang asawa at anak. Kaya't nagalit si Yu at bigla niyang pinatay ito. Sunod naman na biktima ay ang anak na lalaki ng mag-asawa. Kahit na may kapansanan pa ito ay walang patawad si Yu Yang-chul.
Pinaluhod niya rin ito at walang awang pinagpupukpok ng martilyo ang lalaki. 3 biktima agad sa ilang minuto lang. 4 sana ang kanyang mabibiktima kung nasa bahay lang sana ang ama ng huling pinaslang. Sinabi ng babae na kasama niya ang asawa niya kahit wala naman. Dahilan niya lang siguro yon para matakot ang papaslang sa kanya kahit wala naman sa bahay ang asawa. Napakaswerte ng ama subalit nakakaawa din dahil maaabutan niyang wala ng buhay ang kanyang pamilya. Nagtaka ang mga pulis dahil ang nakita nilang bakas ng sapatos sa unang kaso ay nakita din nila iyon sa bagong krimeng kinaganapan. Pinagkumpara nila ito at masusing inimbestagahan upang matukoy kung sino ang salarin. Hindi pa dito natatapos si Yu Yang-chul. Ngayon naman ay lumipat siya sa lugar ng Samseon-dong. Ngayon ay aakyatin niya ang bahay ng isa lang na naninirahan doon at iyon ay 69 years old na nanay. Ito ay si Yoo Jun-hee. Nang nakita siya ni Yu Yang-chul ay dinala siya sa palikuran at doon siya sinubukang patayin ng kriminal. Kung saan nakita ang biktima ng kanyang anak at milagrong nabuhay pa din ito nang dinala sa ospital. Ngunit di rin nagtagal ay binawian din ito ng buhay. Naisip ng mga pulis na maaari isa lang ang may kagagawan ng nasabing mga krimen. Sa kadahilanan na pareho ang klase ng pagpatay at pati na ang mga bakas ng mga sapatos ay magkakapareho din. Kaya hindi mapagkakaila na ito ay pagkakatugma at maaaring isa lang ang gumawa. Upang hindi matakot ang mga tao sa lugar ay hindi muna pinaalam ng mga pulis ang kanilang hinala. Umabot ng linggo makalipas bago ito uli umatake. Taong 2003, 18 ng Nobyembre, pumunta uli si Yu Yang-chul sa lugar kung saan maraming mayayaman. Sa ngayon ay sa probinsya ng Hyewa-dong. Nang makita siya ng katulong ay pinersa niyang sabihin sa kanya kung saan ang master bedroom, kung saan ang amo niya na edad 87 years old na si Kim Jong-seok. Ang problema ni Yu ay kasama nito ang anak ngunit siya ay sanggol pa lamang. At dahil naiwan niya ang kanyang martilyo, dali-daling kinuha ng katulong ang sanggol palabas ng kwarto. Nagulat siya nang biglang kinuha ni Yu Yang-chul ang sanggol at binalot ito ng kumot at dinala niya ito sa isang kwarto at iniwan. Hindi niya ito sinaktan. Ginawa niya iyon upang hindi marinig ng kapitbahay ang iyak ng sanggol. Ipinagpatuloy niya ang hindi pa natatapos na pagpaslang sa katulong. Sa kasamaan palad ay napatay din ito ni Yu Yang-chul. May pagkakamali na naman siyang nagawa dahil nahiwa niya ang kanyang sarili at naiwan niya ang kanyang dugo at maaring kunin ang DNA niya ng mga pulis. At kung akala nyo ay may natitirang awa pa ang suspect dahil iniwan niyang buhay ang sanggol na anak ng biktima, nagkakamali kayo dahil grabe ang ginawa niya sa huli. Upang maitago ang ebidensya at ang kanyang krimeng nagawa, ay sinunog niya ang bahay kasama ang sanggol na nasa loob ng bahay. Habang siya ay papalayo ay nakikita niya ang bahay na unti-unting nasusunog. Isang milagro naman dahil natagpo ang buhay ang sanggol at may mga parte ng bahay na hindi nasama sa sunog. Ngunit ang master bedroom ay sunog. Pinanood ng pulisya ang CCTV camera at doon nila nakita ang bagong serial killer ng South Korea. Suot-suot ang jacket na nakuha niya sa bahay ng kanyang pinatay upang maitago ang dugoong kasuotan niya. Nakita lang ang kanyang likuran na nagbigay din ng kasagutan o linaw sa mga pulisya at nakita din ang bakas ng sapatos na katulad sa mga nakaraang krimen. Pagkatapos ay tumigil na siya sa pagpaslang ng mga matatanda. Dahil baka mas madali siyang mahuli kung malalaman ng pulis ang puros pagpatay sa matatandang mayaman. Kaya nag-isip siya ng bago naman niyang bibiktimahin. Nang makakuha siya ng uniforme ng pulis, ay sinimulan ang pangbibiktima sa mga bayarang babae na pirahan ito. Napakagaling niya dito sa bago niyang natagpo ang propesyon na pagkakakitaan niya. At dahil dito ay nakakuha siya ng mauupahang apartment kung saan niya ipagpapatuloy ang mga immoral niyang gawain. Katulad ng pagkagalit niya sa mayayaman, ngayon naman ay may galit na din siya sa mga kababaihan. Dahil nagkaroon siya ng karelasyon na bayarang babae at nagpropose siya ngunit nang malaman ng karelasyon na may asawa at anak ito at may mga masasamang record ay nilayuan na siya ng karelasyon at hindi na sila ulit nag-usap. Sa pangyayaring iyon ay nasaktan siya at nais niyang gumanti. Taong 2004, ika-6 ng Marso, matapos niyang magpahinga sa pagpatay,
Pumunta siya sa isang kalye na isa lang ang nasa isip niya, na kumuha ng bayarang babae at magpanggap na huhulihin niya ang babae. Dinala niya ito sa kanyang apartment, ngunit sa pagkakataong iyon ay napatay niya ang babae sa pagkakasakal. Dito ay makikita kung gaano siya kasadistang tao. At hindi lang iyon, napag-alaman din na pinutol nito ang ulo ng babae at isinabit hanggang maubos ang dugo. Mahirap nang tanggalin ang katawan ng babae sa apartment, kaya pinagputol-putol niya ito at inilagay sa grocery bags. At inilibing niya sa likuran ng paaralang Sogang University. Minarkahan niya din kung saan niya nilibing ito ng may boteng may takip. Hindi niya ito nilagyan ng palatandaan upang malaman kung saan niya ito inilibing, kundi upang malaman niya na hindi niya na dapat ilibing uli doon ang susunod na biktima sa ibang parte naman ng lupa. Ngayon ay iniba-iba niya ang pattern sa kanyang pagpatay. Hindi na matatanda o bayarang babae. Ngayon naman ay tindero lang sa kalye na ang pangalan ay Ann Jason. Dahil matapos niyang makabili ng peking Viagra dito na hindi umepekto sa kanya. Nakasuot siya ng uniforme ng pulis at hinuli niya ang kaaw-awang lalaki dahil sa pagbebenta ng peking gamot. Ginamit nila ang sariling sasakyan ng tindero at minaneho ito ng tindero papalayo. Hindi na mahirap sa suspect ang pagpatay dito at agad na sinaksak niya sa ulo at leeg ang biktima. Muli, upang mapagtakpan ang kanyang krimen ay sinunog niya ang van kasama ang biktima pati na din ang kanyang DNA malapit sa parkingan. At dahil doon, nag-iba-iba ang kanyang tinarget paslangin at hindi pa natapos ang karumal-dumal niyang gawain. Napakaraming pamilyang nagdadalamhati sa masamang sinapit ng kapamilya nila na pinatay ng walang awang mamamatay tao. Sa ngayon ay tumatawag siya ng bayarang babae sa kanyang apartment upang saktan ito hanggang mamatay. At pinagpuputol-putol niya ang mga katawan ng mga babae. Inililibing uli ang mga katawan kaya may palatandaan siyang bote na may takip upang hindi na niya ilibing sa lugar na iyon. At tinuloy niya ang sunod-sunod na pagpaslang sa mga babae 9 beses. Hanggang isang may-ari ng massage parlor ang nakapansin sa biglaang pagkawala ng mga trabahante niya. Lumalabas na si Yu ay hindi magaling sa pagpaplano kaya nauuwi ito lagi sa maling pangyayari at pagkakahuli sa kanya. Lahat ng kanyang napaslang na babae ay nagtatrabaho sa kumpanya ng isang tao. May nawawala siyang tauhan matapos makipagkita sa isang kliyente. Tinanong niya din ang ibang parlor at may kakaibang nangyayari dito. Sa mga listahan ng mga nawawalang bayarang babae, napag-alaman na pare-pareho ang numero ng taong nakipagkita o nag-book sa mga nawawalang babae sa parehong parlor. Hindi lang yon. Ang nakapagtataka ay ang numerong ginagamit ng nagbo-book ay numero ng empleyado niyang nawawala din. Dahil sa takot, tumawag agad ito ng pulis. Sa una ay akala ng mga pulis ay kinidnap lang sila at binenta. Kaya gumawa agad ng hakbang ang mga kapulisan at naglikha ng plano upang mahuli ang salarin. Ichinempo nila ang pag-book muli ng suspect sa isang babae. At pumayag ito sa plano ng pulis. Dumating agad ang babae sa tagpuan nilang lugar, ngunit tumawag agad si Yu upang i-cancel ang babae. Dahil ayaw niya ng matangkad na babae. Kung maaalala niyo kung paano niya pinatay ang mga biktima, pinayuyuko niya at pinalaluhod ito bago patayin. Senyalis na sila ay masunurin kay Yu Yang-chul. Gusto niyang targetin ang mga taong mas malakas siya tulad ng matanda, babae at mahina upang madali itong mapaslang. Nang kinausap siya ng matangkad na babae, ay hindi niya ito masyadong makokontrol kaya kinansel niya agad ang babae at hindi naman nagkamali ang mga pulis sa pagpili ng matangkad na babae. Nahulog sa bitag si Yu Yang-chul at pinalibutan na siya ng mga pulis. Nahuling may nginunguya ito at ayun pala isang calling card ng isang babae. At ang kanyang telepono ay tumugma sa numero na nagbubook sa mga nawawalang bayarang babae. Noong tinatanong nila ang suspect, ang akala lang nila ay pagnanakaw at pangingidnap lang ang kaso, ngunit inamin ni Yu Yang-chul ang karumal-dumal na kanyang mga nagawa. Dinala siya sa Seoul Metropolitan Ahensya ng mga pulis kung saan tinanong siya kung saan niya dinala ang mga babae. Itinanggi niya na kinidnap niya at binenta ang mga babae. Subalit, umamin naman siya na siya ang salarin sa pagpaslang ng mga mayayamang tao. Hindi sigurado ang mga pulis sa kanyang pag-amin.
Sinabi din niya na nakapatay na siya ng mahigit 20 katao. Simula sa lugar ng Sinsadong at hanggang sa huling pagpatay ng bayarang babae bago siya mahuli. Kahit na planado ang lahat ay hindi nila inaasahan ang sakit na epilepsy ni Yu Yongchul. Pineke niya na inatake siya ng sakit na ito at pinakawalan naman siya kaagad ng mga pulis. Ang akala nila ay walang kakayahang gawin ng suspect ang mga bagay na karumal-dumal. Ito ay malaking pagkakamali ng mga pulis. Kaya't nakatakas ito at umuwi uli siya sa tinitirahan niyang apartment upang tanggalin ang mga ebidensya na makikita sa lugar niya. Nakakapagtaka dahil inamin niya ang kanyang krimen pero pilit pa din niyang tinago ang kanyang mga ebidensya. Gayunpaman ay malinaw na sa kapulisan ang nagawang karumal-dumal na krimen ni Yu Yongchul. Kaya't hinagilap ng mga kapulisan ang salarin na nakatakas at wala pang 12 oras ay nasipat nila ang suspect at dinakip nila agad si Yu Yongchul. At ngayon ay wala na siyang kawala. Kahit inaba-iba niya ang kanyang storya, inamin din niya na kinain niya ang ibang parte ng lamang loob ng kanyang mga biktima. Hindi pa ito napapatunayan. Ngunit nabalita na nawawala ang ibang lamang loob ng mga biktima. Kaya ang kanyang pag-amin na kinain niya ay maaari ding maging totoo. Pumayag si Yu na ituro niya kung saan niya inilibing ang kanyang mga biktima. Sa ngayon ay tinawag at kilala siya bilang Raincoat Killer. Tinawag ito sa salitang Ingles sa bansang South Korea. Ang dahilan ay palagi niyang sinusuot ang malaking dilaw na kapote o raincoat tuwing nililibing niya ang kanyang mga biktima. Ito ay nagsimula sa media. Sa totoo lang ay napintasan ang mga kapulisan sa panahong iyon. Dahil kung hindi pa sa tulong ng may-ari ng parlor ay hindi pa din mahuli hanggang ngayon ang salaring si Yu Yongchul. Salamat na rin dahil nahuli na ito at nasa kamay na ng mga otoridad upang harapin ang kanyang kaso. Sa araw ng paglilitis ay sinubukan niyang atakihin ng hukom o judge at nagtangka din siya magpakamatay habang siya ay hawak ng kapulisan. Upang mapatagal palalo ang kanyang paglilitis. Sinubukan din niyang atakihin ang isa sa mga nanunood at pinakita din niya na wala siyang pakialam sa mga pamilya ng kanyang mga napaslang. Sa wakas, at ang akusado ay napatunayan nagkasala sa pagpatay ng mga biktima at mahaharap ito sa napakaraming kaso. At ang parusa ay kamatayan. Siya ay naghihintay pa ng tamang panahon upang parusahan habang hindi pa nagaganap ang parusang kamatayan sa South Korea simula pa taong 1997. Simula nang matapos itong kaso ay parang nawala na din sa isipan ng mga tao sa Korea ang parusang kamatayan. Itong mga karumal-dumal na pagpatay at pagwalang bahala sa buhay ng tao ang ikinagalit ng bansa at ang parusang kamatayan ay nanatili sa bansang South Korea. Kahit na ang marami ay hindi pa nakakakita ng pagbitay, ang kasong ito ay ikinagimbal ng mga tao sa South Korea at ito ay tinaguri ang pinakamasamang krimen at napakagulong serye na nangyari ng pagpatay sa mga tao. Pero kahit hindi naharap si Yu Yongchul sa parusang kamatayan, ay makakatulog pa din tayo ng mahimbing kung alam natin na mabubulok na siya sa bilangguan habang buhay. Maaaring magsabi ng saloobin patungkol sa istoryang ito at huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat sa pakikinig. Ingat po tayong lahat.